Hindi ko siya kilala, Mommy. Bakit niyo hinahayaang makapasok ang maruming babaeng iyan dito sa loob ng kwarto ko? Paalisin niyo siya bago pa ako masuka sa baho ng kanyang suot. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa gitna ng dibdib ni Serafina, dahan-dahang hinihiwa ang bawat himaymay ng kanyang puso na 3 taong nagtiis at naghintay. Ang tinig na iyon ang boses ni Fuzian na gabi-gabi niyang kinakausap sa gitna ng katahimikan ng ospital. Habang ito ay mahimbing na natutulog sa loob ng 1,075 araw, ay wala ni bakas ng pagmamahal. Malamig ito, puno ng pandidiri at tila nanggagaling sa isang estranghero. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Sarah ang isang pirasong papel sa kanyang nanginginig na kamay. Isang resulta ng ultrasound na nagpapatunay na sa gitna ng lahat ng dusa, biniyayaan siya ng isang himala sa kanyang sinapupunan. Kanina lamang habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, ang bawat hakbang niya ay tila lumulutang sa ulap. Gusto niyang isigaw sa buong mundo na sa wakas sa araw ng kanilang 2 anibersaryo ng kasal, ay magkakaroon na sila ng bunga ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ang larawan sa kanyang harapan ay isang lason sa kanyang mga mata. Si Fuzian, ang asawang itinaya niya ang buong buhay, para mabuhay lamang, ay gising na. Ngunit hindi siya ang hinahanap ng mga bisig nito. Nakayakap si Fuzian kay Susiksue, ang babaeng laging naroon upang kutyain ang kanyang kahirapan, habang ang kanyang biyenang si Doña Imelda ay nakatayo sa gilid, may ngiting tagumpay sa mga labi. Dahan-dahang ibinaba ni Sarah ang kanyang tingin sa sariling mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay biyak-biyak dahil sa paglalaban ng labada ng ibang tao para lamang may pambayad sa mamahaling gamot ni Fuzian. Ang kanyang buhok na dati ay mahaba at malasutla ay maikli na at tila pinutol ng palakol dahil ibinenta niya ito para may pangkain sila noong nakaraang buwan. Ang kanyang suot na kupasing bestido ay basa pa ng pawis mula sa paglalakad sa ilalim ng mainit na araw. Dala ang paboritong lugaw ni Fuzian na niluto niya kaninang madaling araw. Fuzian, ako ito, ang tanging lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Halos hindi niya makilala ang sariling boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ako ang asawa mo, ako si Sarah. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Humakbang ang matanda palapit sa kanya, ang bawat tunog ng mamahaling sapatos nito sa sahig ay parang pagpukpok ng pako sa kabaong ng pag-asa ni Sarah. Asawa, huwag mo kaming patawanin, Serafina. Ang anak ko ay hindi magpapakasal sa isang babaeng mukhang basahan at amoy basura. Gising na ang anak ko at sa wakas ay nagliwanag na ang kanyang isip. Susie is the one who stayed by his side while you were out there, doing whatever it is you do for money. Hindi totoo yan. Bulong ni Sarah, ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Fuzian, tingnan mo ako. 1,000 gabi kitang binantayan. Ibinenta ko ang lahat, pati ang sarili kong dugo, para lang hindi ka mamatay. Fuzian, parang awa mo na. Ngunit ni hindi tumingin si Fuzian sa kanya. Mas lalo nitong isiniksik ang mukha sa leeg ni Susiksue, tila diring-diri, na masagi man lang ng paningin ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Mommy, ilabas niyo na siya. I don't want to see her. She's giving me a headache. Sa isang iglap, marahas na hinablot ni Doña Imelda ang papel na hawak ni Sarah. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang resulta ng ultrasound, ngunit sa halip na katuwaan, purong galit ang bumakas sa mukha nito. Nilamukos niya ang papel at itinapon ito sa sahig bago ito mariing tinapakan ng kanyang matulis na takong. Anong kahibangan ito? Nagpabuntis ka sa kung sinong lalaki habang tulog ang anak ko, at ngayon ay ibibintang mo sa kanya ang batang iyan, bulyaw ni Imelda. Huwag mong dungisan ang dangal ng mga Kastilehos sa iyong karumihan. Ang batang iyan ay hindi kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito. Iligpit mo ang iyong sarili at ang iyong bastardo bago ko patawagin ang mga gwardya para kaladkarin ka palabas ng ospital na ito. Nararamdaman ni Sarah ang bawat pintig ng kanyang puso, ngunit hindi ito pintig ng buhay. Ito ay pintig ng isang bagay na unti-unting namamatay sa loob niya. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging yelo na nunuot sa kanyang mga buto, habang ang bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan ay parang mga latay sa kanyang kaluluwa. Ang init ng lugaw na hawak niya sa kabilang kamay ay tila naging malamig na paalala ng kanyang kamangmangan. Bumagsak ang lalagyan ng lugaw sa sahig. Lumikha ito ng isang mapurol na tunog habang kumakalat ang puting likido sa malinis na tiles ng ospital.
Parang ang kanyang buhay na ngayon ay nakakalat at tinatapakan na lamang ng iba. Wala siyang naramdamang takot, wala siyang naramdamang galit sa sandaling iyon. Ang tanging naroon ay ang isang nakakabinging katahimikan at ang pakiramdam na ang kanyang buong pagkatao ay dahan-dahang naglalaho. Tumingin siya sa papel na nilamukos sa ilalim ng sapatos ni Imelda. Ang larawan ng kanyang anak, ang tanging dahilan kung bakit nais pa niyang huminga, ay nabaon na sa dumi. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Ito ba ang halaga ng 3 taon kong paghinga para sa iyo, Fuzian? Ito ba ang kapalit ng bawat patak ng dugo na ibinigay ko para lang makita kang muling dumilat? Tumalikod si Sarah hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na kayang itago ng 4 na sulok ng kwartong iyon. Lumabas siya ng ospital habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay ang langit sa kanyang pagdadalamhati. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat alaala ng kanyang pagsasakripisyo ay isa-isang nabubura pinalalitan ng isang madilim at malamig na determinasyon. Tumigil siya sa gitna ng daan, hinayaang mabasa ng ulan ang kanyang pagod na katawan. Tumingin siya sa madilim na langit at bumulong sa hangin isang pangako na tanging siya lamang ang nakakaalam. Mamamatay ang Serafina na kilala niyo ngayon. At sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong kayo naman ang hihingi ng awa sa bawat hiningang kinuha niyo sa akin. Kahit, ang bawat sulok ng mansyon ng mga Castillejos na dati ay itinuring ni Serafina na tahanan ngayon ay tila naging isang malawak at malamig na kuta ng bilangguan. Ang hangin sa loob ng bahay ay hindi na amoy bulaklak, kundi amoy ng lumang papel at ng mapangaping kapangyarihan. Pirmahan mo ito, Serafina. Huwag kang tumingin sa akin na parang ikaw ang biktima rito. Ito ang listahan ng lahat ng perang nagastos para sa ospital ni Fuzian sa loob ng 3 taon. Isang utang na kailangan mong bayaran dahil ikaw ang malas sa buhay ng anak ko. Inilapag ni Doña Imelda ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga numerong tila mga kadena na gustong pumulupot sa leeg ni Sarah. Napahawak si Sarah sa gilid ng lamesa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang siya ang nagbenta ng bawat ari-arian na natitira sa kanya, siya ang nagtrabaho hanggang sa manghina ang kanyang katawan para mabayaran ang mga bayaring iyon. Ngunit sa harap ng mapanuring mga mata ng kanyang biyanan, ang kanyang boses ay tila nawalan ng bigat. Pero mommy, ako ang nagbayad ng karamihan sa mga ito. Ibinenta ko ang lahat ng alahas na ibinigay ni Papa bago siya mawala. Nagtrabaho ako ng 20 oras sa isang araw para lang hindi matigil ang gamutan ni Fuzian. Ang mahinang katwiran ni Sarah, ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig. Wala akong pakialam sa mga kwentong barbero mo, ha? Singhal ni Imelda. Kasabay nito ay ang marahas na paghablot ng matanda sa bag ni Sarah. Kinuha niya ang lumang cellphone na tanging connection ni Sarah sa labas ng mundo. Simula ngayon, wala kang tatawagan. Wala kang hihingan ng saklolo. Mananatili ka rito bilang pambayad sa lahat ng perwisyong idinulot mo. At huwag na huwag mong iisiping tumakas dahil sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Susiksue, hila-hila ang 3 malalaking maleta na parang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Ang kanyang suot na pulang bestido ay sumisigaw ng karangyaan, isang masakit na kaibahan sa kupasing damit ni Sarah na may mantsapa ng natapong lugaw sa ospital. "Oh Sarah, nandyan ka pa pala." Nakangising sabi ni Susiksue habang tinatanggal ang kanyang mamahaling sunglasses. "Mommy Imelda, I already told the maid to prepare the master bedroom for me and Fuzian. Anyway Sarah, since wala ka namang silbi rito, pakidala na lang ang mga maleta ko sa itaas. Be careful ha, mahal pa sa buhay mo ang laman niyan." Hindi nakakilos si Sarah. Ang sakit sa kanyang balakang dahil sa pagkakahulog sa ospital ay nagsisimula ng kumalat sa kanyang buong katawan, ngunit ang mas matinding kirot ay ang makitang ang kanyang asawa. Ang lalaking binuwis niya, ang buhay ay nakatayo sa likuran ni Susiksue, walang kibo at malamig ang mga mata. "Fuzian?" Ang tanging nasambit ni Sarah. Ngunit tumalikod lang ang asawa at umakyat sa hagdan, tila ang presensya ni Sarah ay isang dumi na ayaw niyang masagi. Napilitan si Sarah na buhatin ang mabibigat na maleta.
Sa bawat baitang ng hagdan, nararamdaman niya ang matinding paghilab ng kanyang tiyan. Ang kanyang sinapupunan ay tila nagre-rebelde sa bigat ng kanyang dala at sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nang makarating siya sa kusina pagkatapos ng utos ni Susiksue, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ngunit wala siyang pahinga. Isang tumpok ng maruruming pinggan at labada ang sumalubong sa kanya. Huwag kang tumayo lang dyan, Serafina, maglinis ka. Ang isang palamunin ay dapat marunong magtrabaho. Sigaw ni Imelda mula sa sala. Habang hinihimas ni Sarah ang kanyang tiyan sa ilalim ng lababo, isang matinding pagkahilo ang dumapo sa kanya. Ang amoy ng sabon ay naging lason sa kanyang pang-amoy. Gusto niyang sumuka, gusto niyang umiyak, ngunit pinigil niya ang lahat. Sa gitna ng kanyang paghihirap, pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala, ang mukha ng kanyang yumaong ama. Naalala niya ang sinabi nito bago ito pumanaw. Anak, ang tunay na kayamanan natin ay nasa bangko nakatago para sa kinabukasan mo. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na tumayo ng tuwid. Alam ni Sarah na may iniwang pera ang kanyang ama sa isang sikretong account na tanging siya lamang ang may alam ng passbook. Iyon ang kanyang huling barha, ang tanging paraan para makalaya siya sa impyernong ito at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Nang sumapit ang gabi sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, dahan-dahang gumapang si Sarah patungo sa kanyang lumang cabinet sa maliit na kwarto ng mga katulong kung saan siya pinatulog. Hinalughog niya ang ilalim ng kanyang mga damit hanggang sa makapa niya ang isang maliit na kahon. Ngunit nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang passbook. Ang tanging dokumentong magpapatunay sa kanyang yaman at magliligtas sa kanya mula sa mga Kastilehos ay wala doon. Sa halip, isang pirasong papel ang nakaiwan, may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa sa kanyang pagkatao. Nanigas si Sarah sa kanyang kinatatayuan habang binabasa ang nakasulat. Ang bawat letra ay parang isang patalim na muling sumaksak sa kanyang naghihingalong pag-asa. Sa labas ng kanyang kwarto, narinig niya ang mahinang pagtawa ni Susiksue at ang boses ni Fujian, tila ipinagdiriwang ang isang bagay na hindi niya maunawaan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na kwarto ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Hawak ang walang laman na kahon na pagtanto ni Sarah na ang kanyang mga kaaway ay hindi lamang kinuha ang kanyang dangal at ang kanyang asawa. Kinuha rin nila ang tanging bagay na magbibigay sa kanya ng kalayaan. Ngunit paano nila nalaman ang tungkol sa account na yon? At sino ang taong nag-trader sa kanya sa loob ng sarili niyang pamilya sa Hague? Walang kwentong katulad mo, Sarah. Kahit ang mga gamit ng patay mong ama, pilit mong kinakalikot para lang may pagnakawan. Napakababa na talaga ng tingin mo sa sarili mo. Hindi ka lang pulubi, magnanakaw ka pa. Ang boses ni Fujian ay tila isang hagupit ng latigo na tumama sa likod ni Serafina habang siya ay nakaluhod sa sahig ng madilim na attic. Hawak niya ang isang lumang kahon ng sapatos na naglalaman ng mga natitirang litrato at isang lumang salamin ng kanyang ama, ang tanging mga bagay na hindi nakuha ng mga Kastilehos. Hindi siya nagnanakaw. Sa gitna ng gutom at pagod mula sa maghapong paglilinis ng buong mansyon, ang tanging hiling niya lang ay makita ang mukha ng kanyang ama, kahit sa litrato man lang upang makaramdam ng kaunting lakas. Dahan-dahang tumayo si Sarah, iniinda ang kirot sa kanyang tuhod at ang bigat ng kanyang tiyan. Tiningnan niya si Fujian na nakatayo sa may pinto. Ang asawang dati ay nangakong poprotektahan siya, ngunit ngayon ay tila isang estrangherong puno ng puot. Hindi ako magnanakaw, Fujian. Mga gamit ito ni Papa. Ito na lang ang natitira sa akin. Mahina at nanginginig ang boses ni Sarah habang yakap-yakap ang kahon sa kanyang dibdib. Lahat ng nasa loob ng mansyong ito ay pag-aari ko na dahil sa laki ng utang mo sa amin, ang bulyaw ni Fujian. Bago niya marahas na tinabig ang kahon mula sa mga bisig ni Sarah. Humambalat ang mga litrato sa sahig, ang ilan ay nabasa ng tumutulong tubig mula sa butas na bubong ng attic. Sa halip na tulungan ang asawa, tinalikuran siya ni Fujian, iniwan siyang mag-isa sa dilim. Habang dahan-dahang pinupulot ni Sarah ang mga basang litrato, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang panig ng manipis na dingding, ang boses ni Susiksue na tila may kausap sa telepono sa pasilyo. Oo, sigurado ako. Patay na ang matandang Shen. Hindi niya kinaya ang sulat na ipinadala ko. Akala niya itinakwil na siya ng sarili niyang anak. Ang mahinang tawa ni Susiksue ay parang huni ng isang ahas.
Ngayong wala na ang matanda si Sarah na lang ang kailangan nating ubusin. Hayaan niyo lang siyang maniwala na wala na siyang pamilyang babalikan. Nanigas ang buong katawan ni Sarah. Ang bawat salita ay parang isang lason na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang sulat ang kanyang ama ay namatay. Dahil sa isang sulat na nagsasabing, itinakwil niya ito. Ang alaala ng kanyang ama na may hawak na dibdib, habang binabasa ang isang pirasong papel. Bago ito huling nalagutan ng hininga, ay malinaw na nagbalik sa kanyang isipan. Hindi sakit ang pumatay sa kanyang ama, kundi ang isang kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang anino ang lumitaw sa madilim na sulok ng attic. Napasinghap si Sarah sa takot, ngunit agad siyang nakaramdam ng kaligtasan. Nang makilala niya si Nanay Rosa, ang pinakamatandang katulong sa mansyon na matagal nang pinatalsik ni Doña Imelda, ngunit bumalik para kumuha ng kanyang mga gamit. Sarah anak, huwag kang maingay, pabulong na sabi ni Nanay Rosa habang mabilis na lumalapit sa kanya. Hawak ng matanda ang mga kamay ni Sarah, ang kanyang mga palad ay magaspang, ngunit puno ng init na matagal nang hindi nararamdaman ng dalaga. Dahan-dahang may inilagay na isang maliit at kusot na papel, si Nanay Rosa sa palad ni Sarah. Naitago ko ito bago nila sunugin ang mga gamit ng papa mo. Hindi ko alam kung ano ang nakasulat pero alam kong mahalaga ito. Sarah, kailangan mong maging matatag. Huwag kang magpapakita ng kahinaan sa kanila. Nang makaalis si Nanay Rosa, binuksan ni Sarah ang papel sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa butas ng bubong. Ang sulat kamay ay pamilyar ang sulat ng kanyang ama, ngunit tila mabilis ang pagkakasulat nito, puno ng panginginig. Huwag kang magtiwala sa kanila, anak. Ang lahat ng ito ay isang bitag. Hanapin mo si Jichengsi sa Shen Global. Siya ang may hawak ng katotohanan. Niyakap ni Sarah ang maliit na papel sa kanyang puso. Ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng isang anak, na sa wakas ay nakahanap ng mitya ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Ngunit sino si Jichengsi at paano siya makakalabas sa mansyong ito na tila isang buhay na libingan? Sa labas ang malakas na kulog ay muling umalingaw-ngaw, tila isang babala, na ang bagyo sa buhay ni Serafina ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa dilim habang ang isang lihim na plano ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Sana hindi na lang kita pinakasalan, Sarah. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Ang bawat kataga na binitawan ni Fuzian ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa naghihingalong puso ni Serafina. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Sarah sa paanan ng asawa, pilit na hinihilot ang mga binti nito. Isang gawin na nakasanayan niya sa loob ng 3 taon habang ito ay nasa koma. Kahit pagod mula sa maghapong pagkayod sa gawaing bahay, nais pa rin niyang iparamdam kay Fuzian ang pagmamahal na akala niya ay sapat na upang maging maayos ang lahat. Ngunit ang malamig ng titig ng lalaki ay mas matalas pa sa anumang patalim. Fuzian, huwag mong sabihin yan. Lahat ng ginawa ko, lahat ng tiniis ko para lang sa'yo, ang basag na tinig ni Sarah ay nagsumamo sa gitna ng malamig na silid. Ngunit marahas na binawi ni Fuzian ang kanyang binti dahilan upang mawalan ng balanse ang nanghihinang katawan ni Sarah at mapaupo sa matigas na sahig. Tinigil mo na sana, Sarah. Hindi ko hiningi na maging martir ka. Tingnan mo ang sarili mo, mukha kang basahan. Nakakahiya kang ipakilala sa mga kaibigan ko. Ang huling hirit ni Fuzian, bago siya tumayo at lumabas ng kwarto, iniwan ang asawang lunod sa sariling luha. Hindi pa man humuhupa ang pait sa kanyang dibdib, pumasok si Susiksue sa kusina kung saan pilit na nagluluto si Sarah ng hapunan para sa pamilya. May dalang isang mangkok ng sabaw si Susiksue, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa masamang balak. Hayaan mo na ako rito, Sarah. I'll take care of Doña Imelda's soup. Bakit hindi mo na lang linisin ang sahig sa labas? Masyado ka kasing madumi para humawak ng pagkain, sabi ni Susiksue na may mapanuyang ngiti. Sa pagod at hilo dahil sa hindi pa kumakain simula umaga, sumunod na lamang si Sarah. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, isang malakas na tili ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Sinundan ito ng tunog ng nabasag na porselana sa sahig. Sarah, anong ginawa mo? Bakit mo nilagyan ng panlinis ng sahig ang sabaw ni Mommy? Ang sigaw ni Susiksue ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Agad na nagtakbuhan si Fuzian at Doña Imelda sa kusina. Nakita nila si Susiksue na kunwari ay nasusuka at nakahawak sa kanyang lalamunan habang ang mangkok ng sabaw ay nakakalat sa sahig. Wala akong ginagawa.
Siya ang humawak ng sabaw na yan, ang depensa ni Sarah, ngunit isang malakas na sampal mula kay Doña Imelda ang nagpatahimik sa kanya. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway. Sinungaling, gusto mo kaming patayin dahil hindi mo matanggap na wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Ang bulyaw ng matanda. Tumingin si Sarah kay Fujian umaasang may kaunting tiwala pa itong natitira sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay purong galit at pandidiri. Sapat na ito, Sarah. Hindi ko akalaing ganito kakasama. Ang malamig na sabi ni Fujian. Iligpit niyo siya. Ayaw ko siyang makita sa loob ng bahay na ito ngayong gabi. Kinaladkad si Sarah ng mga gwardya. Patungo sa lumang bodega sa likod ng mansyon. Isang madilim maalikabok at malamig na silid na puno ng mga sirang kagamitan. Marahas siyang itinulak papasok at ang malakas na paghampas ng pinto ay tila naging huling tunog ng kanyang kalayaan. Narinig niya ang pag-ikot ng susi mula sa labas hudyat na siya ay tuluyan ng ikinulong. Nakalubog sa dilim dahan-dahang napaupo si Sarah sa malamig na semento. Ang gutom ay nagsisimulang humukay sa kanyang sikmura at ang bawat sipa ng kanyang sanggol sa loob ng sinapupunan ay tila isang paalala ng kanilang malupit na tadhana. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na kumukuha ng init sa gitna ng nagyayelong gabi. Wala siyang pagkain, wala siyang tubig at tila wala na ring bukas na naghihintay. Patawad anak! Patawad kung dito tayo dinala ng pagmamahal ng nanay, bulong ni Sarah habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang maruming bestido. Lumipas ang mga oras na tila naging mga taon sa loob ng bodega. Habang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan ng hating gabi, isang hindi inaasahang tunog ang narinig ni Sarah mula sa likod ng makapal na pinto ng bodega. Hindi ito ang tunog ng hangin o ng mga daga sa paligid. Isang mahina ngunit sunod-sunod na pagkatok ang narinig niya, tila may isang taong nagtatago sa anino ng gabi. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa takot at kaba. Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong oras? Isa ba itong bagong parusa mula kay Doña Imelda o isang tulong na hindi niya inaasahan? Dahan-dahang lumapit si Sarah sa pintuan ng kanyang hininga ay pigil habang pilit na pinakikinggan ang bawat galaw mula sa labas. At bago pa siya makapagsalita, isang pamilyar na tinig ang bumulong mula sa kabila ng kahoy. Isang tinig na nagpasinghap sa kanya sa gitna ng kadiliman. Hindi lahat ng sugat ay nakikita, Sarah, pero bawat isa sa kanila ay sumisigaw ng katarungan. Huwag kang susuko dahil ang gabi ay laging pinakamadilim bago ang bukang liwayway. Ang alitang iyon na binulong sa gitna ng malalim na gabi ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Serafina. Sa kabila ng maliit na siwang sa pinto ng bodega, nakita niya ang anino ng isang lalaki. Hindi ito si Fujian. Ang boses na ito ay malalim kalmado at puno ng awtoridad na hindi niya kailanman narinig sa loob ng mansyong iyon. Dahan-dahang gumalaw ang trangka ng pinto. Walang ingay ng susi, tila may mahiwagang kamay na nagbukas nito mula sa labas. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang malamig na simoy ng hangin, kasabay ng bulto ng isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Siya si Ji Chengxi. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin sa gitna ng kadiliman, malamig ngunit may hatid na liwanag. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Ang nanginginig na tanong ni Sarah habang pilit na isinisiksik ang sarili sa sulok yakap ang kanyang tiyan bilang proteksyon. Sa kanyang isip, baka isa na naman itong patibong ni Susiksue o ng kanyang biyenan. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, lumuhod ito sa kanyang harapan, pinapantayan ang kanyang kinalalagyan sa malamig na semento. Inilabas niya ang isang maliit na paper bag mula sa kanyang bulsa. Ang amoy ng sariwang tinapay at mainit na gatas ay agad na humaplos sa pang-amoy ni Sarah, dahilan upang manghina ang kanyang tuhod sa sobrang gutom. Kailangan mong kumain, Sarah. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa batang dinadala mo, sabi ni Ji Chengxi sa malumanay na tono. Huwag kang matakot. I am here to fulfill a promise to a man who loved you more than his own life. Napatitig si Sarah sa lalaki habang dahan-dahang tinatanggap ang pagkain. Ang bawat subo ng tinapay ay tila may kasamang pait ng kanyang mga luha. Ang papa ko, kilala mo si Papa? Tumango si Ji Chengxi, ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Siya ang nagligtas sa akin noong wala pa akong pangalan. At bago siya pumanaw, iniwan niya sa akin ang isang tungkulin. Ang bantayan ang nag-iisang tagapagmana ng Shen Global. Ang akala ko ay masaya ka rito, Sarah.
Pero ang nakikita ko ngayon ay isang reynang itinapon sa basurahan ng mga taong walang utang na loob. Ang pangalang Shen Global ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Sarah. Ang kumpanyang iyon, ang imperyong itinayo ng kanyang ama, ay tila isang panaginip na lang sa kanya mula nang ipakasal siya kay Fujian. Hindi niya akalaing may isang taong nagmamasid sa kanya mula sa labas ng mundong kinagisnan niya ngayon. Bakit ngayon ka lang? Ang tanong ni Sarah, ang boses niya ay puno ng hinanakit. Bakit hinayaan mong mamatay ang anak ko sa gutom at dusa sa loob ng bahay na ito? Dahil kailangan mong makita ang tunay na kulay nila, Sarah, ang diretsong sagot ni G. Ang pagtulong sa taong ayaw tulungan ng sarili ay parang pagbuhos ng tubig sa basong may butas. Pero ngayon nakikita ko na sa iyong mga mata. Ang apoy ng pagtitiis ay napalitan na ng apoy ng determinasyon. Handa ka na bang bumalik sa trono mo? Bago pa makasagot si Sarah, isang liwanag mula sa flashlight ang tumama sa labas ng bodega. Narinig nila ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa damuhan. Ang boses ni Fujian ay umalingaw-ngaw, puno ng hinala at galit. Sarah, alam kong may kausap ka dyan, buksan mo ang pinto. Ang sigaw ni Fujian habang pilit na pinihit ang hawakan ng pinto. Agad na tumayo si Ji Chengxi, ang kanyang bulto ay tila naging bahagi na naman ng anino. Tumingin siya kay Sarah sa huling pagkakataon bago siya tumalon palabas sa maliit na bintana sa likod. Uminom ka ng bitamina na nasa bag, magpalakas ka. Babalik ako, at sa susunod na magkita tayo, hindi na rehas ang makikita mo kundi ang kalayaan. Nang tuluyang mabuksan ni Fujian ang pinto, tanging si Sarah na lang ang naroon. Nakaupo sa sahig at yakap ang isang tila walang lamang paper bag. Ngunit ang mga mata ni Sarah ay hindi na ang mga mata ng babaeng sumusuko. Sino ang narito? Narito may nakita akong lalaking tumalon. Ang bulyaw ni Fujian habang hinahalughog ang bawat sulok ng madilim na bodega. Hinablot niya ang balikat ni Sarah at pilit itong itinayo. Sumagot ka, Serafina, niloloko mo ba ako? Tumingin si Sarah ng diretso sa mga mata ng asawa, isang tingin na nagpatigil kay Fujian. Walang takot, walang luha. Tanging isang malamig na katahimikan ang sumagot sa kanya. Ang pagdududa sa mukha ni Fujian ay naging isang malaking banta. Kung nalaman ni Fujian na may ibang lalaking nakakapasok sa kanyang teritoryo, ano ang susunod na gagawin ng mga Kastilehos upang tuluyang patahimikin si Sarah Papaw and Pahmapa? Akala mo ba talaga may puwang pa ang isang tulad mo sa buhay ni Fujian? Ang isang basahang katulad mo ay hindi nararapat sa isang palasyo, kundi sa tambak ng mga basura. Ang mga salitang iyon ni Susiksui ay tila mga laso na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Serafina habang siya ay abala sa pag-aayos ng mga kagamitan sa itaas na palapag ng mansyon. Sa gabing iyon, merong isang maliit na pagtitipon ang mga Kastilehos upang ipagdiwang ang mabilis na paggaling ni Fujian. Habang ang bango ng mamahaling alak at masasarap na pagkain ay humahalimuyak sa buong kabahayan, si Sarah ay nananatiling nakakubli sa anino, suot ang kanyang uniforme ng katulong na tila naging pangalawang balat na niya. Tulungan mo ako sa kwintas ko, Sarah. Masyado itong mahigpit para sa isang reynang katulad ko, utos ni Susiksue habang nakaharap sa malaking salamin sa pasilyo, malapit sa tuktok ng malaking hagdanang gawa sa marmol. Dahan-dahang lumapit si Sarah, ang kanyang mga kamay ay magaspang at puno ng mga paltos mula sa maghapong pagtatrabaho. Habang inaabot niya ang lock ng kwintas, naramdaman niya ang matinding pagtitig ni Susiksue sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Isang ngiting mapanira ang gumuhit sa mga labi ng babae. Alam mo ba, Sarah, noong tulog si Fujian ako ang laging bumubulong sa kanya. Sinabi ko sa kanya na iniwan mo siya para sa pera. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang dahilan kung bakit siya nag-agaw buhay. Bulong ni Susiksue, sapat lang para marinig ni Sarah. At ang bata sa sinapupunan mo, mas mabuting huwag na itong sumilang dahil ang isang anak ng manlilimos ay hinding-hindi tatanggapin ni Fujian. Ang galit na matagal ng kinikimkim ni Sarah ay tila isang bulkang nagbabadya ng pagsabog. Wala kang puso, paano mo nagagawang magsinungaling ng ganyan? Ngunit bago pa man makakilos si Sarah marahas, na hinawakan ni Susiksue ang sariling mga braso at nagsimulang sumigaw ng napakalakas. Sarah, huwag, parang awa mo na huwag mo akong itulak. Kasabay ng kanyang huling sigaw ay ang sadyang pagtalon ni Susiksue patalikod sa mga unang baitang ng hagdan. Ang tunog ng kanyang pagbulusok
at ang pagtama ng kanyang katawan sa bawat baitang ay tila isang masamang panaginip na nagkatotoo. Nagpagulong-gulong siya hanggang sa makarating sa gitna ng hagdanan kung saan siya ay huminto at nagkunwaring nawalan ng malay. Agad na bumukas ang pinto ng sala sa ibaba. Mabilis na tumakbo si Fuzian at Doña Imelda patungo sa paanan ng hagdan. Ang takot sa mukha ni Fuzian nang makita ang duguang siko ni Susiksue ay naging purong puot. Nang tumingin siya paitaas, kung saan nakatayo si Sarah, na tila naninigas sa gulat. Anong ginawa mo, Serafina? Ang bulyaw ni Fuzian na tila yumanig sa buong pundasyon ng mansyon. Mabilis siyang umakyat sa hagdan, ang bawat hakbang niya ay puno ng banta. Fuzian, makinig ka. Hindi ko siya tinulak. Siya ang tumalon. Ang pagmamakaawa ni Sarah, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak habang pilit na humahakbang paatras. Ngunit hindi na nakikinig si Fuzian. Pagkarating niya sa tapat ni Sarah, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng babae. Ang lakas ng impact ay sapat na upang magdilim ang paningin ni Sarah at maglasa siya ng dugo sa loob ng kanyang bibig. Ang kanyang ulo ay tumagilid sa sobrang puwersa at naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang buong mukha. Hayop ka! Wala ka na ngang silbi rito, mamamatay tao ka pa. Ang sigaw ni Fuzian habang hinahablot ang mga balikat ni Sarah. Dahil sa iyo baka mawala ang kaisa-isang taong nagmamahal sa akin ng totoo. Fuzian, parang awa mo na. Ang anak natin? Ang tanging nasabi ni Sarah habang nakahawak sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob. Ngunit ang galit ni Fuzian ay wala ng hangganan. Sa gitna ng kanyang pagkabulag sa galit, marahas niyang itinulak si Sarah palayo sa kanya. Hindi napansin ni Fuzian na nasa dulo na sila ng pasilyo kung saan nagsisimula ang matarik na hagdanan patungo sa ibaba. Naramdaman ni Sarah ang pagkawala ng matigas na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang gravity ay tila isang malupit na kamay na humila sa kanya pababa. Ang huling nakita ni Sarah ay ang malamig at walang emosyong mukha ni Fuzian bago siya tuluyang bumulusok sa kadiliman. Ang bawat pagtama ng kanyang likod sa matigas na marmol ay parang pagdurog sa kanyang mga buto. Wala siyang marinig kundi ang tibok ng sariling puso na tila sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak. Sa bawat baitang na kanyang nalalagpasan, ang tanging dalangin niya ay huwag hayaang mawala ang huling kayamanan na natitira sa kanya. Tumigil ang lahat nang humampas ang kanyang katawan sa sahig ng unang palapag. Ang mundo ay tila umiikot ng napakabilis bago naging isang malawak na katahimikan. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita ni Sarah ang isang pulang likido na dahan-dahang kumakalat sa puting marmol, nagmumula sa pagitan ng kanyang mga binti. Isang matinding takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kanyang tiyan, ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na semento at ang unti-unting paglalaho ng init sa kanyang katawan. Mabuti na ring nawala yan. Isang palamunin lang ang mababawas sa pamilyang ito at hindi madudungisan ng dugong basura ang pangalan ng mga Castillejos. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa gitna ng nagbabadyang kamatayan sa loob ng malawak na sala. Habang nakahiga si Serafina sa malamig na marmol, ang bawat hininga niya ay parang paghatak ng mga bubog sa loob ng kanyang baga. Ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng kadiliman, ngunit malinaw niyang nakikita ang dulo ng sapatos ng kanyang biyanan na hindi man lang lumapit upang tulungan siya. Sa tabi nito nakatayo si Fuzian. Ang lalaking binigyan niya ng 3 taon ng kanyang buhay, ang lalaking pinagbentahan niya ng sariling dugo. Para lamang makitang muling huminga ay nakatayo lang doon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at takot, ngunit mas nanaig ang pag-aalangan na hawakan ng asawang naliligo na sa sariling dugo. Nararamdaman ni Sarah ang unti-unting paglisan ng init sa kanyang katawan. Ang paghilab sa kanyang tiyan na kanina ay parang dambuhalang alon, ay napalitan na ng isang nakakatakot na guwang. Alam niya, ramdam ng kanyang buong pagkatao na ang munting anghel na tanging nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban ay wala na. Ang bawat patak ng pulang likido na kumakalat sa puting sahig ay parang mga piraso ng kanyang pangarap na isa-isang nabubura. Dahan-dahang itinaas ni Sarah ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Fuzian. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmakaawa, ngunit tanging isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang mga labi.
Sa mga sandaling iyon ang kanyang puso ay hindi lang basta nadurog ito ay naging abo. Sa gitna ng kaguluhan, habang inaalala ni Doña Imelda ang reputasyon ng pamilya, at habang si Fuzian ay nakatulala lumapit si Susiksue sa kanya. Kunwari ay mag-aalay ito ng tulong, ngunit nang ilapit ng babae ang kanyang mukha sa tainga ni Sarah, isang masamang bulong ang bumasag sa huling katinuan ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Sarah. Susunod ka na rin sa tatay mo. Bulong ni Susiksue, ang kanyang tinig ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing talas ng labaha. Alam mo ba hindi siya namatay sa sakit? Namatay siya dahil sa sobrang sakit ng loob. Matapos niyang mabasa ang sulat na ipinadala ko, ang sulat na nagsasabing kinamumuhian mo siya at hinding-hindi mo na siya kikilalaning ama. Isang kasinungalingan lang ang pumatay sa kanya, Sarah. At ngayon kasama na niya ang anak mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kaluluwa ni Sarah. Ang kanyang ama, ang kanyang mapagmahal na ama, ay namatay na iniisip na itinakwil niya ito. Ang bawat sakripisyo niya para sa pamilyang Castillejos ay nagresulta sa kamatayan ng kanyang mga mahal sa buhay. Isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot kay Sarah. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila naging manhid. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo, pinalitan ng isang malamig at madilim na liwanag. Ang Serafina na marunong magtiis, ang Serafina na handang maging martir ay unti-unting naglalaho kasabay ng bawat patak ng dugo sa sahig. Sa gitna ng kanyang naghihingalong malay, tiningnan niya si Fuzian sa huling pagkakataon. Nakita niya ang lalaking minahal niya, ngunit hindi na pag-ibig ang nararamdaman niya. Tanging isang malalim at madilim na hukay ng puot ang naiwan. Patawad, anak! Patawad, papa! Ang huling bulong ni Sarah sa kanyang isipan bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Ngunit isinusumpa ko, sa bawat patak ng dugo na nawala sa akin, kukunin ko ang lahat mula sa inyo. Sisiguraduhin kong ang impyernong dinaranas ko ngayon ay magiging paraiso kumpara sa gagawin ko sa inyo. Ang huling narinig ni Sarah ay ang tunog ng sirena ng ambulansya sa malayo, ngunit para sa kanya iyon ay hindi tunog ng kaligtasan. Iyon ay tunog ng isang bagong simula, isang simula kung saan ang biktima ay magiging maniningil. Serafina, gising na. Tapos na ang oras ng pagtulog mo sa ilalim ng kanilang anino. Ang iyong pangalan ay nakasulat sa mga bituin, hindi sa listahan ng mga pasyente sa isang psychiatric ward. Ang tinig ni Ji Chengxi ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang apoy ng lagnat ni Serafina. Dahan-dahang idinilat ni Sarah ang kanyang mga mata, ngunit ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang malawak na langit, kundi ang maputi at nakakaduling na kisame ng isang pasilidad kung saan siya itinapon ng mga Castillejos matapos mawala ang kanyang anak. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng bentilador sa kisame ay tila mga paalala ng kanyang pagkatalo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang mga braso ay puno ng pasa mula sa mga injection na pilit na ibinigay sa kanya upang manatili siyang tuliro at walang lakas. Ngunit sa ilalim ng kanyang manipis na kumot, naramdaman niya ang matinding kawalan ng kanyang sinapupunan, ay patag na malamig at walang buhay. Nasaan sila? Nasaan si Fuzian? Ang mahinang tanong ni Sarah, ang boses niya ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tuyong balon. Wala na sila, Sarah. Pinamalita nila sa lahat na ikaw ay nawala sa katinuan dahil sa sobrang pighati. Ginagamit nila ang iyong sakit para linisin ang kanilang mga pangalan, sagot ni G, habang dahan-dahang tinatanggal ang mga suwero sa kamay ng dalaga. Ngunit narito ako, hindi na nila tayo matatagpuan dito. Dinala ni Ji Chengxi si Sarah sa isang lihim na rest house sa itaas ng bundok malayo sa ingay ng lungsod ng Manila. Doon sa gitna ng malamig na simoy ng hangin at huni ng mga ibon, nagsimulang mabuo muli ang basag na pagkatao ni Serafina. Ngunit ang paghilom ng kanyang katawan ay hindi sapat. Ang kanyang kaluluwa ay naghahanap ng higit pa sa pahinga. Isang hapon habang nakaharap si Sarah sa malaking salamin, hindi niya makilala ang babaeng nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay wala ng bakas ng pag-ibig, tila naging dalawang batong itim na sumasalamin sa kanyang madilim na nakaraan. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa lamesa. Dahan-dahang itinaas ni Sarah ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na dati ay hinahaplos ni Fuzian.
Ang buhok na ibinenta niya ang kalahati para lamang may pambili ng gamot ng asawa. Ang bawat hibla nito ay tila may dalang alaala ng kanyang kamangmangan at pagiging martir. Ang bawat tunog ng gunting ay tila isang pagputol sa mga kadena na nagtali sa kanya sa nakaraan. Hinayaan niyang mahulog ang mga hibla ng kanyang buhok sa sahig, parang mga tuyong dahon na hindi na muling babalik sa puno. Sa bawat gupit nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang ulo at ang pagtigas ng kanyang puso. Nang matapos siya ang babaeng nasa salamin, ay hindi na si Serafina ang asawa ng isang Castillejos. Ang kanyang buhok ay maikli na matalim ang pagkakastyle, at ang kanyang titig ay tila isang reynang handang pumatay para sa kanyang trono. Lumapit si Ji Chengxi, sa kanya may dalang isang maliit na itim na kahon. Nang buksan ito ni Sarah, tumambad ang isang gintong seal na may tatak ng pamilya Shen, ang simbolo ng kapangyarihan ng Shen Global. Kasama nito ay ang mga dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng yaman ng kanyang ama ay dahan-dahang inilipat sa kanyang pangalan sa tulong ni Ji sa loob ng nakalipas na mga buwan. Handa ka na bang gamitin ang iyong tunay na pangalan? Tanong ni Ji. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Hinawakan ni Sarah ang gintong seal, ang lamig nito ay humalo sa lamig ng kanyang determinasyon. Ang Serafina na marunong magmahal ay namatay na kasama ng aking anak sa sahig ng mansyong iyon. Ang Serafina na nakatayo sa harap mo ngayon ay ang maniningil na hindi titigil hanggat hindi sila lumuluhod sa harap ng aking mga paa. Tumingin siya sa malayo patungo sa direksyon ng lungsod, kung saan alam niyang nagdiriwang pa ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya bukas ay magigising ang mundo sa isang balita na yayanig sa buong bansa. Ngunit ang mas mahalagang katanungan ay ito. Kapag nagkita silang muli, kakayanin ba ni Fujian na tingnan ang mga mata ng babaeng dati niyang itinuring na basahan ngayong siya na ang may-ari ng bawat hininga nito? Hindi balewala ang bawat patak ng luha dahil ang bawat isa sa kanila ay naging perlas ng aking korona. Ang bawat hakbang ni Serafina sa gitna ng malawak na grand ballroom ay tila isang nakatutulig na katahimikan na bumalot sa buong silid. Ang bawat mata ng mga miyembro ng alta sosyedad ng Manila ay nakapako sa kanya, isang babaeng tila nililok mula sa pinakamahal na diamante. Suot niya ang isang hating gabing asul na gown na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier, at ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at misteryo na hindi kailanman nakita sa kanya noon. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakatayo ang pamilya Castillejos. Hawak ni Doña Imelda ang kanyang baso ng champagne, kasalukuyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan ang bagong kontrata na inaasahan nilang pirmahan kasama ang Shen Global. Sa tabi niya, si Fujian ay mukhang matikas sa kanyang tuxedo, ngunit may bakas ng pagkainip sa kanyang mga mata, habang si Susiksue ay nakasandal sa kanyang balikat, tila isang linta na ayaw bumitaw. Mommy, narinig ko na darating daw ang bagong may-ari ng Shen Global ngayong gabi. Bulong ni Susiksue, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kapag nakuha natin ang tiwala niya, hinding-hindi na tayo babagsak. Huwag kang mag-alala, Susi. Alam ng lahat na ang mga Castillejos ay may pangalan. Siguradong hihingin niya ang ating tulong, sagot ni Imelda nang may labis na kumpitansa. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang tumunog ang boses ng MC sa buong bulwagan. Ladies and gentlemen, it is my absolute honor to introduce the woman of the hour, the new president and chairperson of Shen Global, Miss Serafina Shen. Ang baso ng champagne sa kamay ni Doña Imelda ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay na nakakagulat, kundi isang mapurol na pagtama sa makapal na alpombra. Ngunit ang tilamsik ng alak sa kanyang mamahaling bestido ay tila isang babala ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga labi ay nanginig ngunit walang tunog na lumabas. Si Fujian ay naging parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang Serafina na nakikita niya ay hindi ang babaeng naglalaban ng kanyang mga damit. Hindi ang babaeng nanlilimos ng kanyang atensyon, at lalong hindi ang babaeng itinulak niya sa hagdanan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang reyna ng isang imperyo na kaya siyang durugin sa isang iglap. Nagpatuloy sa paglakad si Sarah, ang bawat pagindayog ng kanyang katawan ay puno ng biyaya at autoridad. Kasunod niya si Ji Chengxi na nakasuot ng isang formal na suit, tila isang matapat na kabalyero
na nagbabantay sa kanyang reyna. Nang makarating si Sarah sa tapat ng mga Kastilejos, tumigil siya. Ang amoy ng kanyang mamahaling papabango ay humalo sa amoy ng takot na nagsisimulang bumalot kay Susikswe. Hinintay ng lahat ang kanyang sasabihin. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Dahan-dahang lumingon si Fuzian kay Sarah, ang kanyang tinig ay gumaralgal. Sa Sarah, ikaw ba yan? Buhay ka. Tiningnan siya ni Sarah ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang sakit at walang kahit anong emosyon na makikita sa kanyang mga itim na balintataw. Tila tumitingin siya sa isang pirasong dumi sa daan na hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Imelda, pilit na ibinabalik ang kanyang huwad na dangal. Serafina, anak, anong klaseng biro ito? Bakit hindi mo sinabing ikaw pala ang... Bago pa matapos ni Imelda ang kanyang sasabihin, itinaas ni Sarah ang kanyang kamay, isang hudyat, upang patahimikin ang matanda. Tumingin si Sarah kay Ji Chengxi na tila nagtatanong. Mr. G, ang boses ni Sarah ay malinaw, malamig at punong-puno ng awtoridad na umalingaungaw sa pandinig ng lahat ng naroon. Sino po sila? Kasama ba sila sa listahan ng mga inimbitahan nating panauhin? Ang bawat salita ay parang isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Fuzian. Ang babaeng ibinigay ang lahat para sa kanya ay tinatrato na siya ngayon bilang isang estrangherong walang pangalan. Napako ang tingin ni Fuzian kay Sarah, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ito ba ang bunga ng lahat ng kanyang pananakit? Ang makalimutan at ituring na parang hangin ng tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Habang ang mga bisita ay nagsisimulang magbulungan, isang tanong ang naiwang nakabitin sa hangin. Paano mo hihingi ng tawad ng isang taong hindi ka na nakikilala? Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang kidlat, kung minsan ito ay isang malamig na ulan na dahan-dahang lumulunod sa iyo nang hindi mo namamalayan. Ito ang tanging nasa isip ni Serafina habang nakaupo siya sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok na palapag ng Shen Global Building. Ang mga ilaw ng lungsod ng Makati sa ibaba ay tila mga mumunting bituin, ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa mga dokumentong nasa kanyang harapan. Sa bawat lagda niya, isang piraso ng pundasyon ng kumpanya ng mga Kastilejos ang naglalaho. Ms. Pa Serafina, narito ang mga ulat mula sa ating PR team. Ang malumanay na boses ni Ji Chengxi ang bumasag sa katahimikan. Naka-upload na sa lahat ng social media platforms ang nakuhang video mula sa security camera ng mansyon nung gabing itinapon niyo ang lugaw. Hindi lang yon, kasama rin ang audio recording ni Doña Imelda habang tinatawag kayong basura. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sarah. Hindi niya kailangang magbuhat ng kamay. Ang katotohanan ang siyang gagawa ng trabaho para sa kanya. Salamat, G. Siguraduhin mong walang kahit isang advertiser ang mananatili sa kanila. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawala ng lahat sa loob ng isang gabi. Samantala sa loob ng mansyon ng mga Kastilejos, ang atmosfera ay tila isang sumasabog na bulkan. Ang bawat ring ng telepono ay hindi na dalang magandang balita, kundi mga kanselasyon ng kontrata at mga banta ng demanda. Si Doña Imelda ay nakaupo sa kanyang sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapanood ang sarili sa balita. Ang kanyang boses na puno ng puot ay naririnig na ngayon ng buong bansa. Susi, anong nangyayari? Bakit lumabas ang mga videong ito? Ang bulyaw ni Imelda, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiya. Sabi mo na bura mo na ang lahat ng ebidensya. Si Susikswe ay hindi makasagot. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa sariling palad habang nakatingin sa kanyang cellphone. Ang bawat post niya sa social media ay binabahan na ngayon ng mga masasakit na salita mula sa mga netizen. Ang imahe niya bilang isang mabait na kaibigan ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Fuzian. Ang kanyang mukha ay pagod at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng liwanag. Hindi siya tumingin sa kanyang ina o kay Susikswe. Dumiretso siya sa bar at nagsalin ng alak. Ang tunog ng likidong tumatama sa baso ay tila naging kasing bigat ng kanyang konsensya. Fuzian, anak. Kailangan nating puntahan si Serafina. Kailangan mong makiusap sa kanya. Ang pagsusumamo ni Imelda, ang kanyang boses, ay wala na ang dating yabang. Sabihin mo nagkamali lang tayo. Sabihin mo mahal mo pa rin siya. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Fuzian.
Mahal mommy, matapos nating hayaang mawala ang anak namin sa sahig ng bahay na ito, sa tingin niyo ba ay may mukha pa akong ihaharap sa kanya? Nakita niyo ba ang mga mata niya kagabi? Hindi na niya ako kilala. Para sa kanya, isa na lang akong basura na nakaharang sa daan niya. Hindi ako papayag na maghirap tayo. Ang sigaw ni Susiksue, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon. Gagawan ko ng paraan, kakausapin ko si Sarah. Huwag kang lumapit sa kanya, Susie. Ang babala ni Fujian, ang kanyang tinig ay malamig. Dahil bawat hakbang mo palapit sa kanya, mas lalo lang nating nararamdaman ang bagsik ng kanyang ganti. Kinabukasan, habang sinusubukan ni Fujian na pumasok sa gusali ng Shen Global, agad siyang hinarang ng mga security guards. Sa gitna ng lobby nakatayo si Ji Chengxi, tila isang pader na hindi matitibag. Mr. Castillejos, wala po kayong appointment sa ating chairperson. Ang formal na sabi ni Ji, at ayon na rin sa utos niya, hindi na po kayo kailanman papayagang pumasok dito. Ji, parang awa mo na, kailangan ko lang siyang makausap ng 5 minuto. Ang pagmamakaawa ni Fujian, ang kanyang tinig ay gumaralgal sa harap ng maraming tao. Gusto ko lang humingi ng tawad. Tiningnan siya ni Ji nang may halong awa at pandidri. Ang tawad ay ibinibigay sa mga nagkamali, Mr. Castillejos. Ang ginawa niyo sa kanya ay hindi pagkakamali, iyon ay kawalang hiyaan, at ang katarungan ay hindi nakukuha sa 5 minutong usapan. Bago pa makasagot si Fujian, isang itim na sasakyan ang huminto sa labas. Lumabas si Serafina, suot ang kanyang salamin na itim. Naglakad siya palampas kay Fujian na tila ba ang lalaki ay isa lamang anino. Hindi man lang siya kumurap o tumingin sa direksyon nito. Nang makapasok na si Sarah sa elevator, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Fujian at ang pagluhod nito sa sahig ng lobby sa tindi ng pagsisisi. Ngunit sa halip na maawa ang naramdaman ni Sarah ay isang malalim na katahimikan. Sa mga sandaling iyon, isang tawag ang natanggap ni Susiksue mula sa National Bureau of Investigation. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at formal na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Ms. Susiksue, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa investigasyon tungkol sa kasong falsification of public documents at ang posibleng pagkakasangkot niyo sa pagkamatay ni Mr. Shen. Ang basong hawak ni Susiksue ay tuluyang nadulas at nabasag sa sahig. Ang bawat piraso nito ay tila sumasalamin sa kanyang madilim na kinabukasan. Ang ganti ni Serafina ay hindi pa natatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa pinakamasakit na paraan. Ang bawat sentimong ibinigay mo ng may kasakiman ay babalik sa iyo bilang isang bundok ng utang na hinding-hindi mo mababayaran kahit sa kabilang buhay. Ang yung dating marangyang mansyon ng mga Castillejos ay tila naging isang malaking kabaong sa gitna ng sikat ng araw. Wala na ang mga unipormadong gwardiya. Wala na ang mga katulong na nagmamadaling sumunod sa bawat pitik ng daliri ni Doña Imelda. Sa halip, ang tanging naroon ay ang mga pulang selyo ng bangko na nakadikit sa bawat malaking pinto, isang hudyat na ang lahat ng karangyaan ay kinuha na ng katotohanan. Sa loob ng bakuran, nakatayo si Doña Imelda sa gitna ng kanyang mga maleta. Ang kanyang suot na mamahaling bestido ay tila naging isang luma at kupas na balat dahil wala na ang ningning ng kanyang mga alahas na isa-isang naisangla para lamang may pambayad sa mga abogado. Hawak niya ang isang plastic bag na naglalaman ng kanyang mga gamot. Ang kanyang mga kamay ay hindi na tumitigil sa panginginig. Mommy, kailangan na nating umalis. Darating na ang bagong may-ari ng bahay. Ang mahinang sabi ni Fujian habang bitbit ang isang lumang bag. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Ang kanyang mga balikat ay nakasubsob, tila pasan niya ang buong bigat ng kanyang mga pagkakamali. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malaking gate ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Isang puting sasakyan ang pumasok. Ang kinang nito ay tila sumusugat sa mga mata ng mga Castillejos. Nang huminto ang sasakyan, lumabas si Serafina Shen. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang ritual ng pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Serafina! Ang pabulong na sambit ni Imelda, ang kanyang boses, ay puno ng takot na pilit itinatago ng kanyang natitirang yabang. Nandito ka ba para pagtawanan kami? Para saksihan ang aming pagbagsak. Huminto si Sarah sa harap ng matanda. Tiningnan niya ang paligid, ang hardin,
kung saan siya dating nagtatanim sa ilalim ng init ng araw. Ang bintana ng silid, kung saan siya umiiyak gabi-gabi. Hindi ako nandito para pagtawanan kayo, Doña Imelda. Nandito ako dahil ako na ang may-ari ng lupang kinatatayuan nyo. Binili ko ang bawat utang nyo, ang bawat mortgage na hindi nyo nabayaran. Ang bawat hibla ng kurtina sa loob ng bahay na yan ay pag-aari ko na. Patawarin mo kami, Sarah. Ang biglang pagsingit ni Fujian ang kanyang tinig ay gumaralgal. Nagkamali ako. Hinayaan kong mabulag ako ng mga kasinungalingan ni Susie at ng sarili kong kahambugan. Pero parang awa mo na huwag mong palayasin ang mommy ko. Wala na siyang matutuluyan. Tumingin si Sarah kay Fujian. Ang pag-ibig na dati ay nagpapatibok sa kanyang puso ay wala na, tila isang tuyong dahon na nilipad na ng hangin. Naalala mo ba, Fujian? Noong nakikiusap ako sa inyo na huwag niyo akong itapon sa bodega. Noong nagmakaawa ako na kailangan ng anak natin ng maayos na matutuluyan. Anong ginawa niyo? Tinawanan niyo ako habang nilalamukos niyo ang resulta ng aking ultrasound. Isang matinding katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa paligid. Dahil hindi naman ako kasing sama niyo, bibigyan ko kayo ng matutuluyan. Ang malamig na sabi ni Sarah habang may inilabas na isang susi mula sa kanyang bag. Itinuro niya ang maliit at madilim na bodega sa dulo ng bakuran, ang mismong lugar kung saan siya ikinulong at pinabayaan sa gutom. Maaari kayong manatili dyan, walang renta, walang bayad. Pero asahan niyo na sa bawat gabi na matutulog kayo sa malamig na semento, maaalala niyo ang bawat segundong tiniis ko sa ilalim ng inyong kalupitan. Sarah, hindi mo magagawa sa akin ito. Ako ay isang Castillejos. Ang sigaw ni Imelda, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Hinding-hindi ako titira sa basurang yan. Kung ayaw niyo, malaya kayong matulog sa kalsada, ang tapat na sagot ni Sarah. Pero bago kayo umalis, pirmahan niyo muna ito. Isang kasunduan na babayaran niyo ang bawat sentimong ginastos ko para sa iyong anak sa loob ng 3 taon. Hindi ko ito kailangan para sa pera, kailangan ko ito dahil iyon ang presyo ng aking dignidad na inyong nilaro. Nanginig ang kamay ni Fujian habang kinukuha ang ballpen. Sa harap ng babaeng dati ay itinuring niyang basahan, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na semento, isang tunog na tila nagpapatunay ng kanyang tuluyang pagkatalo. Patawad, Sarah. Patawad. Mahal pa rin kita. Ang kanyang hikbi ay umalingaw-ngaw sa bakuran. Tinitigan siya ni Sarah, ngunit walang kahit isang luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Ang pag-ibig mo yan ay ang pinakamahal na utang na kailanman ay hindi ko nasisingilin. Dahil sa sandaling ito, opisyal ko nang binabayaran ang huling sentimo ng aking pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng paglimot sa iyong pangalan. Tumalikod si Sarah at naglakad patungo sa loob ng mansyon, iniwan ang mag-ina sa gitna ng init ng araw at sa anino ng kanilang sariling impyerno. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Nasaan si Susiksue? At anong huling baraha ang itinatago ng babaeng iyon bago ang tuluyang pagbagsak ng lahat? Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malamig na semento, kundi ang malaman na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya palang dahan-dahang pumapatay sa iyo. Sa loob ng madilim at maalikabok na bodega, nakaupo si Fujian sa isang sirang silya. Ang bawat amoy ng kalawang at luma ay tila nanunuot sa kanyang balat, isang matinding paalala na ang kanyang dating marangyang buhay ay isa na lamang alaala. Hawak niya ang isang lumang dyaryo, pilit na kumukuha ng init sa gitna ng malamig na gabi, habang sa labas ay naririnig niya ang marahas na ubo ni Doña Imelda na hindi sanay sa ganitong uri ng pamumuhay. Bumukas ang pinto ng bodega ng walang pasabi. Ang liwanag mula sa labas ay tila sumugat sa mga mata ni Fujian. Doon ay nakatayo si Serafina, hawak ang isang makapal na folder na kulay kape. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim at nakakabinging katahimikan. Sera, bakit ka narito? Ang tanong ni Fujian, pilit na itinatago ang kanyang hiya sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang maruming damit. Hindi sumagot si Sarah. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang folder sa harap ni Fujian. Nang buksan ito ng lalaki, tumambad ang mga listahan ng bawat sentimong ginastos ni Sarah sa loob ng 3 taon. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Fujian. Sa likurang bahagi ng mga resibo ay may mga nakadikit na piraso ng papel, mga sertipiko mula sa blood bank. Ibinenta ko ang dugo ko, Fujian.
12 beses sa loob ng isang taon, kahit bawal kahit nanghihina ako ginawa ko. Dahil sabi ng doktor, ay kailangan mo ng masustansyang pagkain habang tulog ka. Ang boses ni Sarah ay kalmado ngunit bawat salita ay parang isang dagok sa konsensya ni Fujian. At habang ginagawa ko iyon, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mahal mong si Susiksue? Inilipat ni Sarah ang pahina ng folder. Tumambad ang isang ulat ng laboratorio mula sa ospital na kinuha ni Ji Chengxi. Ang mga mata ni Fujian ay nanlaki nang mabasa ang resulta ng toxicology report na ginawa nung siya ay nasa coma pa. Nilalason kanya, Fujian, ang bawat gamot na itinutusok sa IV mo habang ako ay wala ay may halong sedative na nagpapabagal sa paggising ng iyong utak. Gusto kanyang manatiling tulog hanggang sa makuha niya ang lahat ng pirma ni Doña Imelda para sa inyong mga ari-arian. Paliwanag ni Sarah, ang kanyang titig ay hindi kumukurap. Hindi siya ang nagligtas sa iyo. Siya ang dahilan kung bakit 3 taon kang nabilanggo sa loob ng sarili mong katawan. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Fujian. Ang kanyang mga kamay ay tila nawala ng lakas dahilan upang mahulog ang folder sa sahig. Ang bawat alaala ng kanyang pagtatanggol kay Susiksue ay naging isang malupit na biro. Ang babaeng itinuring niyang anghel ay ang demonyong unti-unting kumukuha ng kanyang hininga. At ito pa ang huling regalo ko sa iyo, ang dagdag ni Sarah habang may inilabas na isang larawan mula sa kanyang bag. Ito ay isang kuha mula sa isang tagong klinika. Sa larawan makikita si Susiksue na nagtatanggal ng isang fake baby bump na gawa sa foam at silicone. Walang bata Fujian, hindi siya buntis. Ginamit niya ang kasinungalingang iyon para saktan ako at para makuha ang tiwala mo. Ang kaisa-isang bata na totoo sa buhay mo ay ang batang kinuha niyo sa akin sa hagdanang iyon. Ang bawat salita ni Sarah ay tila isang dambuhalang alon na tuluyang lumunod kay Fujian. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na hagulhol na pumuno sa 4 na sulok ng madilim na bodega. Ang sakit ng pagsisisi ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa iyo, Sarah? Ang paulit-ulit na tanong ni Fujian sa gitna ng kanyang pag-iyak. Gusto niyang hawakan ang mga paa ni Sarah, gusto niyang mamatay sa tindi ng kahihiyan. Tumingin si Sarah sa kanya. Mula sa itaas, ang kanyang mga mata ay walang kahit isang patak ng luha. Ang pagsisisi ay isang lason na kailangan mong inumin araw-araw, Fujian. Hindi sapat ang patawad para ibalik ang buhay ng anak ko o ang 3 taon na kinuha niyo sa akin. Ngayong alam mo na ang katotohanan, mabuhay ka sa dilim na ikaw rin ang bumuo. Tumalikod si Sarah at naglakad palabas, iniwan ang isang lalaking wasak na wasak ang pagkatao. Habang papalayo siya, narinig niya ang malakas na sigaw ng galit ni Fujian na tila isang hayop na nasugatan tinatawag ang pangalan ni Susiksue sa gitna ng kawalan. Ngunit sa kabila ng katarungang ito, may isang bagay pa ring hindi mapakali sa loob ni Sarah. Isang huling tawag mula kay Ji Chengxi ang nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. Mrs. Serafina, nawawala si Susiksue. And ayon sa ating impormante, may dala siyang mga dokumento na maaring magpabagsak sa Shen Global kung hindi natin siya mahahanap bago sumapit ang umaga. Ang hustisya ay hindi kailanman nagmamadali, ngunit kapag ito ay dumating, tila ito isang dambuhalang alon na tatangay sa lahat ng kasinungalingang inakala ninyong magliligtas sa inyo. Ang loob ng silid hukuman ay balot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang amoy ng lumang papel at ng malamig na aircon ay tila nagpapatindi sa kaba sa dibdib ng bawat naroon. Sa gitna ng lahat nakaupo si Serafina Shentuid, ang likod ang kanyang mga mata ay tila 2 talim na hindi kumukurap habang nakatingin sa harap. Sa kabilang panig nakaupo si Susiksue na nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Wala na ang kanyang ningning, wala na ang kanyang mamahaling alahas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa tabi niya si Doña Imelda ay pilit pa ring nagtataas ng noo kahit na ang kanyang suot ay isang lumang bestido na halatang hindi na naplansa ng maayos. Batay sa lahat ng ebidensyang inihain ng prosekusyon, ang mga toxicology reports, ang mga peking dokumentong pag-ari, at ang pag-amin ng mga saksi, hinahatulan ng hukuman si Susiksue ng pagkakasala sa mga kasong falsification of public documents at frustrated murder sa pamamagitan ng paglason.
Ang boses ng hukom ay umalingaw sa buong silid, tila bawat salita ay isang hatol ng kamatayan sa kinabukasan ni Susie. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa mga labi ni Susiksue habang dahan-dahang inilalagay ng mga pulis ang mga posas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila naging huling musika ng kanyang kalayaan. Tumingin siya kay Fuzian na nakaupo sa likuran, humihingi ng huling tulong. Ngunit si Fuzian ay hindi tumingin. Ang lalaki ay nakayuko tila tinatago ang sarili sa tindi ng kahihiyan. Nang matapos ang pagdinig dahan-dahang lumapit si Sarah kay Doña Imelda sa labas ng silid. Ang matanda ay nanginginig sa galit, ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang lumang bag. Akala mo ba ay nanalo ka na, Serafina? Ang singhal ni Imelda, ang kanyang boses ay puno pa rin ng lason. Kahit na mabulok si Susie sa kulungan, hinding-hindi mo mababago ang katotohanan na ikaw ay galing sa putik. Isang hamak na tindera ng kakanin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sarah. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang maliit na balot ng dahon ng saging. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang piraso ng kakanin, ang mismong kakanin na dati niyang itinitinda para lamang mabuhay sila ni Fuzian. Ito po ang kakanin na sinasabi niyo, Mommy Imelda. Ang malumanay na sabi ni Sarah habang iniabot ang balot sa matanda. Ito ang nagpakain sa anak niyo noong tulog siya. Ito ang nagbayad ng kuryente niyo noong wala na kayong pera. At ngayon, ito na lang ang tanging bagay na kaya niyo pang makuha mula sa akin. Tanggapin niyo ito dahil ito ang magpapaalala sa inyo na ang taong minaliit niyo ang siyang tanging nagmahal sa inyo ng totoo. Marahas na tinabig ni Imelda ang kakanin dahilan upang mahulog ito sa sahig. Ngunit sa halip na magalit, tumalikod na si Sarah. Wala na siyang nararamdamang kirot. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga anino na lamang na hindi na kayang abutin ng kanyang liwanag. Sa isang sulok ng pasilyo naghihintay si Fuzian. Hawak niya ang isang piraso ng papel, ang mga dokumento para sa kanilang diborsyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniaabot ang panulat kay Sarah. Pirmahan mo na, Sarah, ang pabulong na sabi ni Fuzian, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Ito na lang ang tanging paraan para maibigay ko sa iyo ang kalayaang dapat ay matagal mo nang nakuha. Patawad sa lahat, sa bawat sampal, sa bawat pagtulak, at sa bawat kasinungalingan. Kinuha ni Sarah ang panulat. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, nararamdaman niya ang pagkalas ng huling kadena na nagtali sa kanya sa pamilyang Castillejos. Nang matapos siya, tiningnan niya si Fuzian sa huling pagkakataon bilang kanyang asawa. Salamat, Fuzian, sabi ni Sarah. Salamat dahil sa kalupitan mo natagpuan ko ang tunay kong sarili. At sa pagpirma ko rito, hindi lang kita pinalalaya, kundi pinapatay ko na ang alaala mo sa puso ko. Iniwan ni Sarah si Fuzian na nakatayo lang doon mag-isa sa gitna ng malawak na pasilyo ng korte. Habang naglalakad siya palabas, sinalubong siya ni Ji Chengxi sa pinto. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Sarah, tila isang mainit na yakap ng kalayaan. Ang impyerno ng kahapon ay natapos na, at sa wakas ang Reyna ay handa nang magsimulang muli. Hindi sapat ang paghingi ng tawad sa iba. Kailangan mo ring patawarin ang iyong sarili sa bawat hapdi na hinayaan mong manatili sa iyong puso sa loob ng mahabang panahon. Ang sikat ng araw sa sementeryo ay dahan-dahang nagiging kulay kahel, tila isang mapayapang pamamaalam sa isang mahabang araw. Nakatayo si Serafina sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang puting marmol ay malinis at napapaligiran ng mga sariwang bulaklak na paborito nito. Sa mga sandaling iyon, wala ang ingay ng mga reporter, wala ang bigat ng mga dokumento ng kumpanya, at wala ang puot na matagal na naging tanging kasama niya sa bawat pagtulog. Dahan-dahang lumuhod si Sarah at hinawakan ang nakaukit na pangalan ng kanyang ama. Papatapos na po. Nahanap ko na ang katotohanan. Alam ko na pong hindi niyo ako itinakwil. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin, puno ng mga emosyong matagal na itinago sa ilalim ng kanyang matigas na baluti bilang chairperson. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng init sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na luhang nanggagaling sa sugat. Ito ay mga luhang naglilinis sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hikbi niya ay tila pagtatanggal ng isang malaking bato na matagal na bumaon sa kanyang dibdib. Sa katahimikan ng sementeryo, tanging ang kaluskos ng mga dahon ang sumasagot sa kanyang pagdadalamhati. Sa likuran niya, nakatayo si Ji Chengxi sa isang kagalang-galang na distansya.
Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita. Hinayaan niya si Sarah na ilabas ang lahat ng pait. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng seguridad sa gitna ng kahinaan ng dalaga. Nang mapansin niyang tumigil na sa pag-iyak si Sarah, dahan-dahan siyang lumapit at nag-abot ng isang malinis na panyo. Miss Serafina, ang nakaraan ay hindi na muling makakasakit sa iyo. Ang hinaharap naman ang dapat nating harapin, ang malumanay na sabi ni G. Lumipas ang mga linggo at si Sarah ay naging abala sa pagbuo ng Anghel ng Pag-asa Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi at banyaga sa sariling tahanan. Sa bawat babaeng natutulungan niya, nararamdaman ni Sarah ang unti-unting paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Isang hapon habang pinapanood niya ang mga batang naglalaro sa center, isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang kamay. Ang pakiramdam ng maliit na kamay na iyon ay nagpabalik ng alaala ng kanyang nawalang anak. Ngunit sa halip na sakit ang naramdaman ni Sarah, ay isang matinding pagnanais na protektahan ang mga batang ito. Ang golden moment na iyon ang nagpamalas sa kanya na ang kanyang buhay ay may mas malalim na layunin kaysa sa paghihiganti lamang. Nang sumapit ang gabi, habang naglalakad si Sarah at G sa hardin ng Mansyong Shen, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tumigil si G sa ilalim ng liwanag ng buwan at lumingon kay Sarah. Tapos na ang aking tungkulin, Sarah. Ang boses ni G ay may halong lungkot na pilit niyang itinatago. Naisakatuparan ko na ang pangako ko sa iyong ama. Ligtas ka na, nasa rurok ka na ng tagumpay at wala na ang mga taong nanakit sa iyo. Marahil ay panahon na upang bumalik ako sa aking sariling buhay. Ang tibok ng puso ni Sarah ay tila huminto sa narinig. Ang pag-iisip na mawawala ang lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng bagyo ay mas nakakatakot pa kaysa sa lahat ng paghihirap na dinanas niya sa kamay ng mga Kastilehos. Nakita niya ang pagtalikod ni G, handang maglakad palayo sa dilim. G, maghihintay ka ba? Ang tanong ni Sarah, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Huminto si G ngunit hindi lumingon. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang iniabot ni Sarah ang kanyang kamay at hinawakan ang dulo ng manggas ng Amerikana ni G. Ang simpleng pagpindot ng kanyang mga daliri sa tela ay tila isang malakas na sigaw ng kanyang pangangailangan. Huwag kang aalis, mang pabulong na pagsusumamo ni Sarah. Ang tagumpay ay walang halaga kung wala ang taong nakakita sa akin noong ako ay wala pa sa trono. G, manatili ka. Hindi bilang tagapagtanggol na inutos ni Papa, kundi bilang taong gusto kong makasama sa pagbuo ng bagong simula. Nanatiling nakatalikod si G, ang kanyang katawan ay tila nanigas sa gulat. Ang hangin ng hating gabi ay humihip ng malakas, tila hinihintay ang kanyang sagot. Sa gitna ng katahimikan, isang mahalagang tanong ang naiwang nakabitin. Kakayanin ba ni G na ibigay ang kanyang puso sa isang reynang puno pa ng mga sugat? O pipiliin niyang manatiling isang anino na lamang sa kanyang buhay, Darken? Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling iyong itinatayo, kundi sa lalim ng kapayapaang namamayani sa iyong puso kapag ang lahat ng ingay ng mundo ay tumitigil na. Ang opisina ni Serafina sa Shen Global ay hindi na isang lugar ng paghihiganti. Ang bawat sulok nito ay puno na ng liwanag, mga halaman at mga larawan ng mga kababaihang nabigyan ng bagong buhay ng kanyang foundation. Si Sarah ay nakatayo sa harap ng malaking bintana, pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng tensyon. Ang bawat linya ng kanyang pagkatao ay nagpapakita ng isang babaeng natagpuan na ang kanyang sariling halaga. Sa kabilang bahagi ng bansa, sa isang maliit at liblib na bayan sa probinsya, isang lalaki ang abala sa paghuhugas ng mga maruruming pinggan sa isang karinderiya. Si Fujian ay nakasuot ng kupasing t-shirt, ang kanyang mga kamay na dati ay malinis at malambot ay magaspang na at puno ng mga sugat mula sa pagkayod. Nang tumigil siya para magpahinga, nakakita siya ng isang lumang dyaryo sa lamesa. Doon sa unang pahina ay ang mukha ni Serafina, maningning, matagumpay at masaya. Isang matinding pait ang gumuhit sa lalamunan ni Fujian. Hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi ang isang uri ng panghihinayang na tila isang habambuhay na parusa. Naalala niya ang bawat pagkakataong maaari sana siyang naging mabuting asawa, ngunit mas pinili niyang maging huli sa lahat. Ang kanyang buhay ngayon ay ang salamin ng buhay ni Sarah noon, puno ng hirap at kawalan ng pag-asa.
Ngunit para sa kanya walang Jichengsi na darating upang iligtas siya. Samantala sa kusina ng mansyong Shen, ang halimuyak ng kumukulong gata at sariwang dahon ng saging ay humahalimuyak sa hangin. Si Sarah ay nakasuot ng simpleng apron, dahan-dahang hinahalo ang malagkit na kanin sa isang malaking kawali. Sa tabi niya si Ji Chengxi ay seryosong nagbabakbak ng niyog. Ang bawat galaw nila ay may ritmo, tila isang sayaw na nabuo sa loob ng maraming taon ng pagtitiwala. Hindi ko akalain na ang isang tanyag na bodyguard at strategist ay marunong din palang magluto ng kakanin. Ang biro ni Sarah, ang kanyang tawa, ay tila isang malambing na musika na matagal na nawala sa mansyong yon. Natutunan ko ito para sa isang espesyal na tao. Ang malumanay na sagot ni G habang dahan-dahang lumalapit kay Sarah. Ang kanilang mga balikat ay nagkadikit, at sa isang sandali tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang init ng kalan ay tila humalo sa init ng damdamin na matagal na nilang kinikimkim. Dahan-dahang iniabot ni G ang kanyang kamay at hinawakan ng kamay ni Sarah na may hawak na sandok. Ang haplos ng balat sa balat ay nagpadala ng kuryente sa buong pagkatao ni Sarah. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nakakasakal o puno ng drama. Ito ay pag-ibig na nagbibigay ng lakas at katiwasayan. Sarah, ang bawat kakanin na itinitinda mo noon ay simbolo ng iyong sakripisyo. Sabi ni G, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Sarah. Ngayon, hayaan mong ang bawat piraso nito ay maging simbolo ng ating bagong simula. Isang simula na hindi na kailangan pang magdusa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sarah. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni G, ninanamnam ang sandali ng katahimikan at kaligayahan. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, isang mahalagang desisyon ang nabuo sa isip ni Sarah. Kinabukasan, binisita ni Sarah ang Anghel ng Pag-asa Orphanage. Doon ay nakita niya ang isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa sulok, may hawak na isang sirang laruan. Ang mga mata ng bata ay tila may dalang kwento ng pangungulila na pamilyar kay Sarah. Ang bata ay nawalan din ng magulang sa murang edad, tila isang anino ng nakaraan ni Sarah. Dahan-dahang lumapit si Sarah at lumuhod sa harap ng bata. "Ano ang pangalan mo?" "Gabriel po," ang mahinang sagot ng bata. Naramdaman ni Sarah ang isang matinding kurot sa kanyang puso, isang kurot na hindi dala ng sakit kundi ng pagmamahal. Ang guwang sa kanyang sinapupunan, na iniwan ng kanyang nawalang anak, ay tila dahan-dahang napupuno ng isang bagong pag-asa. Tumingin si Sarah kay Gina na nakatayo sa likuran, at sa isang simpleng tinginan na intindihan nila ang isa't isa. "Gabriel," ang sabi ni Sarah habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Gusto mo bang sumama sa akin? Gusto mo bang magkaroon ng isang pamilya na hinding-hindi ka pababayaan?" Ang dingting tugubata ng bata ay sapat na upang malaman ni Sarah na ang kanyang paglalakbay mula sa abo ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Ang reyna ay hindi lamang nakaupo sa kanyang trono, siya ay bumaba upang magbigay ng liwanag sa iba. Ngunit sa kabila ng magandang simulang ito, handa na ba ang mundo sa bagong Serafina Shen? At paano kaya tatanggapin ng mga Kastilejos ang balitang ito habang sila ay nalulubog sa limot e martatao? Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ng malawak na dagat sa Batangas ay tila isang banayad na haplos sa kaluluwa ni Serafina. Nakatayo siya sa dulo ng isang mahabang pantalan, hinahayaang tangayin ng malakas na simoy ng hangin ang kanyang maikling buhok na ngayon ay lalong naging makintab at malusog. Ang suot niyang puting bestido ay sumasayaw sa hangin, tila isang bandila ng kalayaan na matagal na niyang ipinaglaban. Sa malayo tanaw niya, ang unti-unting paglamon ng dagat sa sikat ng araw, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat patak ng tubig. Sa mga sandaling ito, wala na ang puot. Wala na ang pait na tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat noong siya ay nasa loob pa ng bodega ng mga Kastilejos. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naghilom na hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil pinili niyang gamitin ang mga peklat na iyon bilang paalala ng kanyang katatagan. "Mama, tingnan niyo po ang nakita kong kabibe." Ang masayang sigaw ng maliit na si Gabriel habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay punong-puno ng buhay malayo sa malungkot na batang nakilala niya sa orphanage. Yumukod si Sarah at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Sa bawat yakap niya kay Gabriel, nararamdaman niya ang kapayapaang hindi kailanman na ibigay sa kanya ng kanyang nakaraan. Ang bata ang naging simbolo ng kanyang muling pagsilang,
isang patunay na sa kabila ng bawat kamatayan ng pangarap, mayroong bagong buhay na handang sumibol. Lumapit si Ji Chengxi sa kanila, may dalang isang maliit na kahon na balot sa dahon ng saging. Nang buksan ito ni Sarah, tumambad ang isang mainit na kakanin, ang mismong uri ng pagkain na dati niyang itinitinda sa kalsada upang mabuhay. Kumuha si Sarah ng isang piraso at dahan-dahang kinain ito, ninanamnam ang tamis na may halong pait ng kanyang mga alaala. Masarap, ang nakangiting tanong ni Ji, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal na tila wala ng katapusan. Sobra yang sagot ni Sarah habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Masarap kainin ang bunga ng sariling pagsisikap kapag alam mong hindi mo na kailangang ibenta ang iyong dangal para lamang magkaroon ng laman ang iyong sikmura. Ang pamilya Castillejos ay isa na lamang malabong anino sa kanyang isipan. Si Susiksue ay nananatili sa likod ng mga rehas, binibilang ang mga araw ng kanyang pagkakamali. Si Doña Imelda at Fujian naman ay naiwang nakakapit sa isang pangalan na wala na ring halaga, na mumuhay sa anino ng isang kasaysayang sila rin ang sumira. Hindi man sila humingi ng tawad, nang direkta ang kanilang kalagayan ay sapat na kabayaran para sa katarungang matagal na ipinagkait kay Sarah. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Serafina na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging martir, sa pagiging mahina, at sa pagpapabaya na tapakan ng iba ang kanyang dignidad. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging asawang itinapon sa basura patungo sa pagiging reyna ng sarili niyang buhay ay isang patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pananakit ng iba, kundi sa pag-alaga sa sariling halaga. Hinarap ni Sarah ang hangin at huminga ng malalim. Ang bawat hininga niya ngayon ay malaya, puno ng pag-asa at walang halong takot. Ang dating Serafina na lumuluha sa dilim ay tuluyan ng pinalitan ng isang babaeng marunong tumayo ng tuwid sa gitna ng anumang bagyo. Dahil sa dulo ng araw, ang katapatan ay maaaring maging isang kagandahan, ngunit ang pagpapahalaga sa sarili ang siyang tunay na lakas na magdadala sa iyo sa iyong sariling trono. At dito nagtatapos ang mahaba at makulay na paglalakbay ni Serafina, ang reynang nagmula sa abo patungo sa kanyang tunay na trono. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat tibok ng puso ni Sarah, mula sa unang kabanata hanggang sa huling hininga ng kwentong ito. Maraming salamat sa paglalaan ninyo ng inyong oras habang kayo ay nagpapahinga o gumagawa sa loob ng inyong mga tahanan. Ang pagsulat sa kwento ni Serafina ay hindi naging madali para sa akin. Aminado ako na noong isinusulat ko ang mga tagpo ng kanyang matinding paghihirap, lalo na ang sandaling mawala ang kanyang anak, ay ilang beses akong dahil sa bigat ng emosyon. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong damdamin at karanasan ng maraming kababaihang aking nakilala, mga babaeng itinuring na martir, mga babaeng minaliit. Ngunit sa huli ay napatunayan na ang bawat sugat ay maaari palang maging perlas ng karunungan. Ang bawat kabanata ay binuo ko ng may pagmamahal at pag-asa, tulad ng isang munting kandila na napilit pinananatiling nagniningas sa gitna ng malakas na unos. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang susi upang ang ating mga puso ay maging kasing gaan ng isang balahibo at kasing liwanag ng bukang liwayway. Ngayong ganap na ang paglaya ni Sarah, nais ko kayong tanungin ng buong katapatan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kaparusahan para kina Fujian at Doña Imelda? At kung kayo ang nasa kalagayan ni Sarah, kaya nyo rin bang patawarin ang taong naging dahilan ng inyong pinakamalalim na pighati? Napakasarap marinig ang inyong mga pananaw, kaya't inaanyayahan ko kayong iwanan ang inyong mga saloobin sa ating comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay tila isang sulat na nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tumatagos sa puso. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng kapayapaan o kahit munting ngiti, pakiclick lamang po ang like button at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe upang hindi nyo malampasan ang mga susunod nating kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay. Muli, maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling sandali. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Lagi ninyong tatandaan, gaano man kadilim ang gabi, laging may liwanag na naghihintay para sa mga taong marunong magpahalaga sa kanilang sarili. Pagpalain kayong lahat.